Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, welcome po sa Jesus is the Answer program. Ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Liege, gikan diri sa Church of God's Miracle Hinigaran, Negros Occidental, ay nagpapasalamat sa Diyos sa pribilehiyo na sa buwang ito ay makapagturo po sa inyo ng salita ng Diyos na pinamagatang Generation Builders. Mula po sa Psalms chapter 78 verse 4. Sabi sa wikang Banyaga, we will not hide these truths from our children. We will tell the next generations about the glorious deeds of the Lord, about His power and His mighty wonders. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, Ama. Salamat sa iyong salitang minsan pa ay maipahayag sa amin at salamat na pagpalain mo kami at makita namin ang aming purpose sa iyong pagkatawag sa amin bilang mga hinirang mo. Salamat sa iyong mga salita na minsan pa ay magbigay po sa amin ng encouragement upang makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo at matiyak ang aming gagawin ay ayon sa iyong kalooban at lubos na malugod ka sa aming mga buhay. Pagpalain mo kaming lahat sa iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Generation Builders. Are you a generation builders? Ikaw ba ay nabilong sa hinirang ng Diyos na tagapagtayo ng kanyang muog? Na ibig sabihin, ang kanyang spiritual church or structure. Sabi sa Psalms chapter 78 verse 4 sa wikang Tagalog, sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Ang bagay na tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap. Mga gawa niyang dakila. See, makita natin na tayo na belong sa Ecclesia ay kabilang sa mga lahi na kung saan ay tinatawag sa mga kapanahonang ito na ito ang katotohanan, that the truth about the new generation until to the next generation ay makakamtan natin ang lubos na pangako ng Diyos or plano ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang ito biro na anong klaseng plano or purpose ng Panginoon. This is a glorious God, wonderful plan for everyone sa ating na mga hinirang ng Diyos. Always think of this, that we have a future. Tayo yung tinatawag na future builders and leaders, this new generation, at patuloy itong magaganap until to the next, our generation, to the next generation. So, kabilang tayo doon sa tinatawag na tayo ay mga builders of God's spiritual church or kingdom of God or structure. This glorious plan of God for the next generation will be happen if we are their elders, tayo na nasa new generation, ay magampanan natin ng taos sa puso ang ating trabaho o responsibilidad para makaabot doon ang glorious plan of our God sa ating next generation. Na ano ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos ay hanggang mula sa ating henerasyon, na kung saan ay tinawag ng Diyos bilang mga
spiritual generation builder, ay dapat ay magampanan natin ang ating tungkulin na makarating sa ating next generation ang glorious plan of God sa next generation na na mga spiritual builders. Pero paano makakamtan at maisakatuparan ng next generation ang glorious plan of our Lord sa kanilang buhay bilang mga tinawag upang magtayo ng spiritual structure or spiritual church ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag gampanan natin ang ating responsibilidad na ituro natin sa kanila ang salita ng Diyos. At turuan natin sila na sumunod sa batas ng Diyos. At dapat na ituro natin sa kanila na huwag silang mawala ng pag-asa at huwag na hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. Kung sila ay hindi sasaway sa ating Panginoon, makakamtan nila ang calling ng ating Panginoon sa kanila na sila man ay maging generation builder sa kanilang kapanahunan. Kaya tayo na mga nasa new generation, we need to teach the next generation how to follow God's law. Kaya dapat hindi tayo tatamad-tamad na ipangaral ang salita ng Diyos na siyang Biblia. Last month ay sinelebrate natin ang National Bible. Sabi nga, kay palad natin na new generation, dahil sa pagsisikap ng ating mga elders sa pananampalataya, kung paano ay naging defender of faith sila, iningatan nila ang salita ng Diyos, bagaman noong 1380, doon nagsimula na si John Wycliffe ay initranslate niya ang Bible from Latin word into English. At doon nagsimula na kung saan ang mga reformists sa panahong iyon ay sila'y tinorture at sila'y hinatulang mamatay dahil sa kanilang pagbabasa ng English na initranslate ni John Wycliffe. At mula noon, nang na-realize nila at naunawaan kung anong nilalaman ng Biblia from Latin into English, doon nagsimula na maraming nakalaya mula sa paganong paniniwala. Mula sa kadilimang relihiyon, lumipat sila sa kaliwanagan na sa tunay na relasyon kay Kristo Jesus. Lumipat sila sa tunay na ekleseya na si Jesus ang ulo and we as the body of Christ na siyang may plano ang Diyos, the glorious plan of our God sa atin na mga hinirang niya na naging spiritual generation builder, ay dapat ganun din tayo kasigasig, ganun din tayo katapang na dipinsahan ang Bibliyang ito na walang iba si Jesucristo na nagiging source ng katiyakan ng ating kaligtasan. Itong totoong salita
na nagpalaya sa atin mula sa kasinungalingan ng relihiyon na kung saan ay nagbigay sa atin ng akala natin ay yun na ang tama. Pero salamat nung naunawaan ng mga elders natin sa mga panahon ng reformes, nakalaya ang ekleseya mula sa panliling lang ng paganong relihiyon. At makita natin na kahit iyon ay pinatay sila. At sa panahon ni na Martin Luther at iba pang mga reformers na nagprotest sa paniniwalang pagano, makita natin na talagang ang Bibliyang ito ay sinunog at pinapapatay ang magbasa. Ang magbasa ng Biblia is a crime. Sa mga panahong ito, and until now, nagaganap yun sa mga hindi Kristiyanong bansa. Makita natin, my dear brothers and sisters in Christ, salamat na lang. At ang Biblia ay muling initranslate sa English ni William Tyndale noong panahon ng 1525. Natapos niyang i-translate from Latin word into English ang New Testament. Dahil ang lahat ng translate noon ni John Wycliffe noong 1380, talagang inubos yun. Sinunog lahat yun at pinatay ang lahat ng kasamahan ng mga Lollard, itong mga nakalaya mula sa kasinungalingan ng relihiyon. Kaya dito nating makikita na maraming nakaunawa sa tunay na nilalaman ng Biblia at nakita ng henerasyon na hanggang sa ating panahon, mula pa sa early church, sa 12 apostles ng ating Panginoong Hesus, ay pinapangaral nila. Natularan sila bilang tagapagtayo ng muog espiritual ng ating Panginoong Hesukristo. So sila na mga generation builders ng iglesia ng Panginoon at that time, from 1st century until sa Middle Age time, hanggang sa panahon ng Reformes, at hanggang sa ating kapanahunan, makikita natin kung hindi dahil sa mga spiritual builders na ito, na nagiging Bible defender and Christ defender of faith, hindi nakarating sa atin ang special and glorious calling na ito. Kaya dito nating makikita na kung paano pinahalagahan ang totoong Biblia o salita ng Diyos para malaman natin kung ano yung glorious purpose ng Panginoon sa atin. Dapat ay turuan din natin sa mga panahon nating ito ang next generation, na sila man ay magiging, ihahanda natin sila na sila ay magiging generation builder for the next generation. Kaya huwag tayong patamad-tamad na ituro sa kanila ang kung anong nakuha natin sa mga unang nagiging spiritual builder. Sabi nga, we need to teach the next generation how to follow God's law. Sabi sa awit 78 verse 6, sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral. Kaya ituro natin sa kanila na sa bawat pagbabasa ng Biblia, bagaman naunawaan na nila ito, huwag lang masatisfied or complacent na masigurado nila na maligtas sila.
kundi ipaunawa din sa kanila na kaya itinuturo ng Diyos ang kanyang batas or ang kanyang salita from the book of law sa pamagitan ng Biblia para masunod ng bawat isa kung paano magiging isang tapat at tunay at mabuting generation builders ng Iglesia ng Diyos. Kaya dapat ituro ang katotohanan mula sa Biblia sa ating next generation na mayroong purpose ang bawat isa. Hindi lang tagapakinig or maging satisfied, inuulit ko, na maligtas, kundi sila man ay magiging generation builder ng muog ng Diyos, spiritual structure, the body of Christ, the church, the ecclesia. Kaya dapat ituro natin, ipangaral sa mga sunod nating henerasyon na dapat sila ay magiging generation builder to the next generation natin na sa kapanahunan nila. Dahil kapag nasunod nila ang batas ng Diyos, magiging mabuti silang tagapagtayo ng muog ng Diyos. Kapag marunong sila sumunod sa batas ng Diyos, mabuti silang tagapagtayo. At kapag mabuti silang tagapagtayo at matatag na tagapagtayo ng muog ng Diyos, spiritual structure, or the church, or the ecclesia, sabi nga, makikita kung paano sila pagpalain. Ito ang bunga ng pagsunod sa Deuteronomy chapter 7 verse 12 to 13. Sabi sa verse 12, kung susundin ninyo ang mga kautosang ito, tutup din naman ni Yahweh ang kanyang pangako at patuloy niya kayong iibigin. Nakita natin na kapag marunong ang mga next generation builder na sumunod ng kautusan ng Diyos hanggang sa wakas, tutup din ng Diyos ang kanyang pangako. Patuloy na sila'y iibigin ng Diyos dahil sa mga panahong iyon, malapit na sila sa henerasyon na kung saan ay malapit nang ipataw ng Diyos ang sumpa niya sa magulo na mundong ito. Kaya dapat ang ating mga next generation builder ay magiging matapang, matatag, at dapat mabuti at tama at tunay na matiyak nila na ang pundasyon ng kanilang itinatayo spiritual structure or the church of our God, the Lord Jesus Christ, ay tunay nga na makatotohanan. Dahil kapag sila'y mahina, ito'y hindi makatotohanan at hindi ayon sa batas ng Diyos at kalooban, mapasama sila sa puot ng Diyos sa mga panahon sa next generation. Dahil ang next generation ay malapit sa period na kung saan maghahari si Antikristo at darating ang panahon na ang puot ng Diyos ay ibubuhos. Kaya ihanda natin, tayong mga nasa new generation ngayon, ihanda natin at turuan ang ating next generation na sila'y magiging mabunga, mabuti, matapang, at tama ang pundasyon na kanilang itatayong muog na walang ibang pundasyon kundi si Jesucristo. Dahil pagpapalain sila, instead na ang kanilang makamtan ay sumpa, dito makikita na in the last days,
Bagaman magulo ang mundo, mamumuhay silang mapayapa. Madilim ang mundo, mamumuhay sila sa liwanag. Mahirap ang mundo, pero mamumuhay silang masagana. Dahil sabi sa verse 13, pagpapalain at pararamihin, bibigyan niya kayo ng masaganang ani, inumin at langis, pararamihin niya inyong mga hayop pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga magulang. Na kung paano ito ang pinangako ng Diyos sa mga Israelite, na kapag sila ay natutong maging mabuting builders or teacher ng batas ng Diyos sa kanilang lahi, sa kanilang mga next generation, ay tapat ang Diyos sa kanyang pangako na pagpapalain ang lahi natin sa mga susunod na henerasyon. Kung paano ganun ang ginawa ng Panginoon na pangako sa mga Israelite kung sila ay tunay na maging masunurin sa batas ng Diyos. So we need to teach them how to have a strong faith to God. Turuan sila na magiging matatag. Meron siyang patutuo na kay Jacob na palagak. Meron siyang kautusan sa Israel, iniatas. Ang utos sa ating nuno, dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Kaya kailangan talaga maturuan natin ng mabuti ang ating next generation upang magiging mabuting builder sila ng muog ng Diyos. At walang iba, si Jesus, ang pundasyon ng kanilang itinatayong muog or ecclesia. God's condition to the next generation, itong condition ng Diyos sa next generation, kapag sila ay maging mabuting generation builder. God's condition to the next generation in Psalms 78 verse 7 sa wikang Tagalog. Sa ganito, masusunod nila lagi iyong utos, no? At matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos. At ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Maranasan nila ang mga dakilang gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sila na nagiging matatag na generation builder, no? Sabi nga, nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Makita nila na ang mundong ito'y parang walang pag-asa, walang pagbabago. Ang mga leaders, walang pagkatakot, ang mga mamamatay tao, no? Ngunit, ang mga spiritual builders to the next generation, dapat maituro nila na magiging matatag na umaasa sa Diyos. Magiging matatag na ang pag-asa nila ay dapat na ilalagak nila sa tunay na Diyos. Upang laging makita nila ang dakilang gawa ng ating Panginoon. Kaya this new generation, tutukan natin na ang katuroang ito ay makarating sa next generation. Kaya be a good builder. Turuan natin na si Kristo ang pundasyon ng kanilang itatayong muog or ecclesia sa next generation. How they become a good generation builder? They should put God first, is a strong foundation. Be sure, Psalms 127 verse 1, unless the Lord build a house, the work of the builders is wasted. Unless the Lord protects a city, guarding it with sentries will do no good.
So, makita natin sa wikang Tagalog na malibang ang Panginoon ang gumagawa nitong bahay, ang ginagawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang naroon na nakatayong mga bantay. Kaya, rooted and grounded talaga, turuan natin ang ating magiging next generation na walang ibang pundasyon na itayo nilang eklesiya kundi si Jesucristo. Dahil I believe sa next generation, kapag hindi natin maturuan na ang ipundasyon ay si Kristo Jesus, mahirap. Instead na sila ay magiging tagapagtayo ni Jesucristo, kapag hindi sila rooted and grounded sa salita ng Panginoon, baka ang iglesia ni Satanas ang kanilang itatayo. Dahil tunay nga na pinapatunayan that a time will come, unti-unting pinapatay ang mga Christ defender of faith. Kaya, wag hayaan na manghina sila at mawala ng pag-asa at matakot sila sa kay Antikristo. Kaya, ang kanilang ipapangaral niya at ang kanilang itatayo ay ang doktrina ni Satanas at hindi na sa tunay na doktrina na mula sa aral ni Jesucristo. Kaya turuan sila na maging aware na wag magtayo ng muog na si Satanas ang pundasyon, sinungaling salita ng Diyos. Bagkos ang totoong salita yan ng tunay na Diyos na si Jesucristo, ang pundasyon ng kanilang itatayong muog bilang mabuting tagapagtayo ng muog ng ating Panginoong Diyos. Dahil maliban na, sabi dito, maliban ng Panginoon, ang pundasyon ay walang sinumang makakasira. Pero, kapag ang pundasyon ay hindi si Kristo, maguguho ito. Dahil kailanman, ang kasinungalingan ay hindi mananatili sa kanyang kapangyarihan. Hahatulan siya ng katotohanan. New generation, God's builder spiritual structure, 1 Corinthians chapter 3, 9-11. Kami parihong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. So, ang tinutukoy dito, we, as a spiritual structure, spiritual builders ng structure, the ecclesia or the church, we need to be sure na tayo ay tunay nga na magtatanim sa bukirin ng Diyos or kamanggagawa ng Diyos. We need to be sure na katuruan niya ng Diyos ang ating itatatag. Hindi yung katuro ang kasinungalingan, katuro ang kasinungalingan na mula kay Satanas. Maging aware po. Verse 10, ayon sa kalooban ng Diyos sa akin, ako ang naglalagay ng pundasyon, sabi ni Pablo, bilang mahusay na tagapagtayo. Tularan natin si Pablo. Alam mo, kung hindi nagiging mahusay na tagapagtayo si Pablo, sigurado, kulto tayong lahat. Pero maraming salamat dahil ang mga first elders natin sa first century, katulad ni na Pablo, ay mga tunay na matatag at totoo at mahusay na tagapagtayo ng eklesiya ng Diyos. Dahil si Kristo Jesus talaga ang ipinaglalaban nila na siyang pundasyon ng muog na ito. So, sabi dito ni Pablo,
Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo. Kaya dapat talaga maingat. Kasi baka hindi mo alam, pasikat ka lang dahil pastor ka or evangelist ka, tinatawag kang sa mga ganung klaseng titulo, pero hungkag. Sabi nga hindi nakaugat. Kay Kristo Jesus ang katuruan mo. Sabi nga, wag yabang, baka malinlang ka, akala mo lingkod ka ni Kristo, pero hindi pala. Ang itinatayo mo na pundasyon na muog ay hindi kay Kristo, kundi kay Satanas. Kaya mag-ingat ka na tagapagtayo. Pinapaalalahanan tayo ni Pablo bilang isang mahusay na tagapagtayo ng ekleseya ng ating Panginoon sa kanyang henerasyon sa panahon ng New Testament, no? So, kaya sa ating new generation and until the next generation, we need to be sure that we are a true builders of our Lord Jesus Christ. Ang ating itinatayo na structure ay si Jesu Kristo ang pundasyon. God bless everyone. Lord God, salamat na ikaw ang Panginoon ang sumaamin at hayaan mo na ang buhay ng bawat isa ay magsilbing pagpapala bilang spiritual builders sa aming henerasyon at sa sunod na henerasyon. God bless everyone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Adios.